Sa mga nagdaang kabanata ay tagumpay na nga sina Xiao Chen at Black sa kanilang pagwasak sa pamilyang Bai. At sinabi nga ni Xiao Chen kay Black na paglalaanan nila ng oras ang kanilang cultivation at gagawin nila ito sa 3 lugar na kung tawagin ay Nine Deep Mountains, Gobi Desert, Icy Waters, at dito nga daw ay magandang mag-cultivate at kailangan nilang pumili ng isa sa 3 lugar na ito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata na dito nga sa silangang hangganan ng Xuanyu sa ilalim ng mundo ng espada, ay ito nga ang napiling lugar nila Xiao Chen at Black na kung saan nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Nasabi pa nga dito ni Black kay Xiao Chen na mamamatay daw siya sa sobrang init. Sinabi naman ni Xiao Chen habang makikitang pagod na din ito na hindi pa sila nakarating at dapat malapit na ito. Dagdag pa niya na higit sa 1,000 milya sa unahan, ay ang paglubog ng araw ng tribo. Sinabi naman ni Black na sana lang makita ko ang mainit at magiliw na paglubog ng araw ng tribo sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang paglalakbay nila Xiao Chen at Black sa gitna ng desyerto. Makalipas din ang ilang oras nilang paglalakbay sa kalagitnaan ng desyerto ay may nakita na silang pangkat ng tribo na may daladalang mga bihag. Natuwa naman si Black dito kaya naman sinabi niya na may mga tao na doon, ibig sabihin ba nito ay malapit na tayo. Ang trebong ito ay tinatawag na Titans at sila ay mga babaeng naggagandahan at bukod dito ay naghahanap sila ng mga lalaki upang. Saglit si Xiao Chen na mamaya ang magpapaliwanag. Sinabi nga dito ni Xiao Chen na bakit sila nandito sa lugar na ito at nagkataon pa talaga na nandito sila. Dagdag pa niya habang napapakamot sa ulo na mukhang magkakaproblema tayo dito. Tuwang-tuwa naman ang mga babaeng Titans dahil marami silang nahuling lalaki. Sinabi din nga ni Xiao Chen habang pinagmamasdan nila ito na kakaiba, ang istasyon ng mga Titans ay hindi dapat narito, at ito ay malayo sa tribo ng paglubog ng araw, ano ang nangyayari? Hindi naman maintindihan ni Black ang mga sinasabi ni Xiao Chen. Kaya naman agad niya itong itinanong na kung ano ang Titans clan na ito, at parang ayaw mong makita sila. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na kakaibang lahi ang Titans, babae lang ang nasa grupong ito. Sila ay ipinanganak na may banal na kapangyarihan at hindi nangangailangan ng anumang paraan ng cultivation, hanggat sila ay lumaki ng natural, ang kanilang cultivation ay maihahambing sa dakilang emperador. Sa kanila, ang mga may mas malakas na ugat ay maaaring magkaroon ng kakayahang direktang patayin ang pinakamataas na emperador at maging ang pinakamataas na nilalang. Bahagya namang namangha si Black nang marinig niya ito. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na at ang mga Titan ay may lihim na pamamaraan. Sa tuwing ang isang Titan ay namatay, ang kanyang kapangyarihan ay mamanahin ng iba pang mga Titan. Bahagyang ikinagulat naman ito ni Black kaya naman sinabi niya na ang lakas naman nitong Titan clan na ito. Sinabi din ni Xiao Chen na mayroon lamang ilang daang tao sa Titan clan, at ang kanilang pag-asa sa buhay ay napakahaba, ngunit ang kanilang pagkamayabong o pagdami ay napakababa. Bawat pagbubuntis ay tumatagal ng hindi bababa sa 100 taon upang makagawa ng mga supling kaya hindi ito ang iniisip mo. Sinabi naman ni Black na kaya, ito ay, ngunit Xiao Chen, nakikita ko na ang mga Titans ay nakakuha ng maraming tao, maaaring hindi pala kaibigan ang kanilang relasyon sa mga tao. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na mali dahil hindi sila galit sa mga lalaki. Sa halip ay mahal nila ang mga lalaki. Babae lang ang mga Titans kaya sa tuwing pupunta sila ay magnanakaw sila ng mga lalaking cultivator at magmamana ng kanilang bloodline para sa kanilang sarili. Gayunpaman, kahit na ang mga Titan ay napakaganda, ang kanilang mga katawan ay masyadong malakas. Doon, ang mga nahuli ay magdaranas ng malupit at hindi makataong pagpapahirap sa mahabang panahon. Nang marinig ito ni Black ay biglang kinilabutan siya dito na sabi pa nga niya nakakilakilabot naman nito. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ito, kundi ang pinuno ng kanilang tribo, kalimutan mo na yan, may sasabihin pa ako sa iyo sa hinaharap, mukhang hindi na makakapunta doon ang Sunset Tribe, kaya naman lumipat tayo ng pwesto. Subalit nang tumayo sila ay biglang naramdaman ni Xiao Chen ang malamig na aura ng Titan sa kanilang likuran. Dito nga ay naglalabas ng matinding aura ang magandang Titans, habang sina Xiao Chen at Black ay baka sa kanilang mukha na nasa panganib sila. Nasabi pa nga ni Xiao Chen nang makita niya ito na huli na ang lahat. Nakangiti ngang sinabi dito ng magandang Titans na hoy gwapong lalaki. Bakas nga sa mukha ng magandang Titans na nagwapuhan agad ito kay Xiao Chen.
Dito nga ay walang kahirap-hirap na nabogbog sina Xiao Chen at Black ng magandang Titans. At inihagi sa kulungan na parang bata, na ikinagulat naman ng ilang naroon. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na bakit napaka-malas naman natin. Dito nga ay tuwang-tuwa ang magandang Titans habang kanyang tinuturo si Xiao Chen sa kanyang grupo na sa wakas ay nakahuli ako ng isang lalaking gwapo, ngayon ay tamang-tama ito para sa bloodline ng kapatid ko. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na kailan pa nagkaroon ng batang supreme ang mga Titans. Sinabi naman ni Black habang kinakabahan na anong dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Xiao Chen na magpaampon muna tayo. Nagpakilala naman ng isang binata na sabi pa nga nito na pareho tayong mga tao mula sa dulo ng mundo. Kapatid, sa ilalim ng Han Zuan, ang young master ng pamilya Han. Nang marinig ni Xiao Chen ito ay nasabi na lang niya na ang pamilya Han. Mga 20 taong gulang lamang, ngunit sa paglilinang ng pinakamataas na emperador, tila siya ang dapat na maging pangunahing disipulo ng pamilya Han sa gitna ng 8 pangunahing pamilya. Sinabi nga din niya na talagang malas ako kamakailan gusto kong pumunta sa Sunset Tribe para bisitahin ang dati kong kaibigan, ngunit nahuli ako ng mga barbarong ito sa kalagitnaan, sana lang kayanin ng maliit kong katawan. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na huwag munang magsalita ng tapos. Lumapit naman ang binata kay Xiao Chen at sabay nitong sinabi na brother, sa tingin ko sa pagkakataong ito marami kang pagdurusa. Dagdag pa niya na nga pala brother bakit ka nandito? Pupunta ka rin ba sa Sunset Tribe? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi mo. Sinabi naman ng magandang Titans habang natutuwa na ang tribo ng Sunset ng araw ay nabura na ng aking mga Titan, ngayon may mga Titan Tribes na lang, at walang Sunset Tribe. Bahagya namang ikinagulat ito ng binata kaya naman sinabi niya na winasak niyo ang Sunset Tribe. Sinabi naman ng magandang Titan na ang Sunset Tribe ay pumatay sa aking Titan Tribe, at sila ay karapat-dapat na lipulin. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos natin ituloy ang bloodline natin, bibitawan na namin kayo. Bakas sa mga mukha ng mga magagandang Titans na maganda ang araw nila ngayon sapagkat may nahuli na silang gwapong lalaki. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang lalaking nasa kabila, na bakas sa mukha nito na tuwang-tuwa pa dito sa kanyang sitwasyon. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ang mga balang at mantes ay nakakahuli ng mga cicadas, at ang mga dilaw na ibon ay nasa likod na kung saan ay kawili-wili. Nagpatuloy ang paglalakbay ng mga Titans kasama na ang kanilang mga nahuling lalaki. Makalipas din ng ilang oras ay nakarating na nga sila sa tribo ng Titan. At dito nga ay namanghaang sila nang makita nila ito, na kahit si Black ay baka sa kanyang mukha ang pagkamangha na sabi pa nga niya na ang laki naman ng bahay na ito. Masaya namang sinalubong ng mga kapwa nilang Titans ang mga nakauwi na nilang mga sister. At nagpatuloy na itong pumasok sa loob. Napansin naman ni Xiao Chen ang ibang Titan na may kasamang lalaki at makikitang nangangayayat na ito dahil sa labis. Sinabi naman ni Black na Xiao Chen mayroon sana akong itatanong. Sinabi naman ni Xiao Chen na gusto mo bang itanong kung bakit hindi tumakas ang mga taong ito, kahit medyo lumala ang cultivation level nila? Kung gusto nilang tumakas, ay maroon pa ring pag-asa. Maijing pinagmamasdan ni Black ang mga Titans na may kasamang mga lalaki. At dahil dito ay wala na lang siyang masabi. Sinabi din ni Xiao Chen na hindi mo ba napapansin na simula nang tayo ay makulong sa kulungan ay wala nang bakas ng kapangyarihan ang natitira sa ating mga katawan. Kinumpirma naman ito ni Black na tama ang sinabi mo. Ipinaliwanag din ni Xiao Chen na ang Titan clan na ito ay may lihim na pamamaraan na tinatawag na Titan Altar, na ito ay maaaring hamarang sa aura ng langit at lupa sa buong mundo ng espada. Sa makatuwid, kahit na mag-cultivate ka hanggang sa langit, hanggat nasa saklaw ka ng Titan Altar, wala kang silbi. Agad naman na pinakiramdaman ito ni Xiao Chen na kung malapit ba sa kanila ang altar. Hindi naman naramdaman ni Xiao Chen ang altar na ito. Nang matapos ng pakiramdaman ito ni Xiao Chen ay sinabi niya kay Black na wala siya dito sa malapit. Sinabi naman ni Black na isa ba itong chismis lang. Dagdag pa niya na magpapanggap na naman tayo na pipi. Makalipas lang din ang ilang sandali ay sinabi ng magandang Titan na huminto muna ito. At agad na binuksan ang kulungan. At sinabi niya kay Xiao Chen na hal ikaw ni gwapong lalaki, lumabas ka na sa kulungan. Tuwang-tuwa ang magandang Titan habang bakas naman sa mukha ni Xiao Chen ang pagkainis nito. Agad siyang tumayo at lumabas sa kulungan.
Napansin naman ng magandang Titan na gusto ring sumama ng isa. Kaya naman siniraduhan niya ito at sinabihan na bumalik ito dahil hindi pa sila nakakarating sa kanilang pupuntahan. Napaiyak na lamang ang binata habang tinatawag si Xiao Chen. Wala namang magawa dito si Xiao Chen kundi ang manahimik na lamang. Agad naman na hinawakan ng magandang Titan ang kamay ni Xiao Chen at sabay na sinabi nito na umalis na tayo. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung saan sila pupunta, agad naman na sinabi ng magandang Titan na sinasabi ko sa iyo, ang aking panganay na kapatid na babae ay ang pinakamagandang babae sa Trebong Titan. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi dito. Nang makapasok sila sa silid ay nakilala ni Xiao Chen ang amoy na nandito sa loob. Sinabi naman ng magandang Titan na big sister na nakahanap ako ng mabuting lalaki para sayo. Sumagot naman ito na iniistorbo mo naman ako. Sinabi naman ng kanyang kapatid na sister huwag kang magsalita ng kalokohan. Bago siya umalis ay sinabi niya kay Xiao Chen na ngayon ay kailangan mong manatili dito kasama ng aking nakakatandang kapatid, tatawagan na lang kita pag natapos na akong kumain. Matapos nitong magsalita ay agad na itong umalis. Sinabi naman ng babae na pumasok ito, upang makita niya ang mukha nito. Agad naman na naglakad si Xiao Chen patungo sa babae. At nang makalapit siya ay agad niyang hinawi ang kortina. At nang makapasok si Xiao Chen ay bumungad sa kanya ang magandang babae. Nang makita nga din ng babae si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na tama nga ang sinabi ng kanyang kapatid. Kaya naman natutuwa niyang sinabi na talagang siya ay gwapong lalaki. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na nag-aalala ako na ang iyong buhay ay hindi na magtatagal pa. Dagdag pa ni Xiao Chen na imposibleng magkaanak ka pa. Sinabi naman ng magandang babae na mahusay ang mga mata mo. Agad naman na umupo si Xiao Chen sa kama at sinuri ang kalagayan nito. Agad na hinawakan ni Xiao Chen ang binti nito at nang makita ng magandang babae ang ginagawa ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi. Sinabi naman ni Xiao Chen na ikaw ay nalason. Tinanong naman ng babae na alam mo ba ang lason na nasa akin? Na ibig sabihin, sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi ako ang hari ng medisina, kaya hindi ko maintindihan ang sobrang lason sa katawan mo. Bahagya namang nalungkot ang magandang babae nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Subalit napalitan naman agad ito ng tuwa na sabi pa nga niya na maligo ka na at magpalit ng damit. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen at Black ay biglang kinilabutan sila dito dahil alam na nila ang ibig sabihin ng babae. Nasabi pa nga ng magandang babae na kahit na ang katawan ko ay nasa parehong hugis, ngunit dahil ang aking kapatid na babae ay sinubukan ang kanyang makakaya upang matulungan ako, hindi ko siya maaaring pabayaan. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na bagaman hindi ako ang hari ng medisina, may kilala akong makapangyarihang hari ng medisina. Kung gagawa siya ng aksyon, siguradong mapapagaling ka niya. Ikinatuwa naman ito ng babae nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung totoo ba ito. Dagdag pa ni Xiao Chen na buti na lang kakaiba ang ugali ng lalaking ito at walang pakialam, hindi madaling kunin siya para kumilos, kung matugunan mo ang aking mga kinakailangan, marahil ay maaari mong magawa. Sinabi naman ng magandang babae na ngunit hindi ito problema. Sinabi nga ni Xiao Chen na may 3 posibilidad lamang na hilingin sa taong ito na lumabas ng bundok. Ang una ay nangangailangan ng likas na hangyuangkaw ng 9th grade ng makalangit na ranggo. Bahagya namang nabigatan ng magandang babae sa unang kahilingan kaya naman tinanong niya agad ang pangalawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pangalawa ay ang maghanap sa kanya ng isang apprentice na maaaring magmana ng kanyang orasan ng damit. Nang marinig ng magandang babae ang pangalawang kondisyon ay sinabi niya kay Xiao Chen na ang kondisyong ito ay medyo kakaiba. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang mga kinakailangan para sa taong ito na tumanggap ng mga alagad ay napakataas. Dapat siyang magkaroon ng 3 mahiwagang kapangyarihan at ipanganak na may ibang apoy, kaya ang kondisyong ito ay 100 beses na mas mahirap kaysa sa una. Tinanong naman ng magandang babae na ano naman ang ikatlong kondisyon. Napangiti naman si Xiao Chen dito dahil may naisip siyang plano. Sinabi ni Xiao Chen na iyon ay upang hayaan akong magsanay dito ng may kapayapaan ng isip, hintayin akong maging sapat na malakas, at sundin ang kanyang mga tagubilin upang maalis ang lason. Para pilitin siyang gawin para sayo. Nang marinig ng babae ang sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang natigilan dito. Maya-maya pa ay natawa na lang ito bigla na sabi pa nga niya na napasaya mo naman ako doon.
Sinabi naman ni Xiao Chen na lahat ng sinabi ko ay totoo. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen nang maalala niya ang mga nakaraan niyang buhay ay walang magawa ang kaibigan niyang ito sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na basta hayaan mo akong pumasok sa Titan Core Cultivation, kapag pinagbuti ko ang cultivation level ko, dadalhin ko talaga sa'yo yung matandang yon. Bakas sa mukha ng magandang babae na naiinis na ito na sabi pa nga niya na naintindihan niya na ito. Mali naman ang pagkaintindi ni Xiao Chen sa sinabi ng magandang babae na sabi pa nga niya na kung ganun ang kaso. Subalit bago pa man siya matapos magsalita ay ginamitan na siya ng magandang babae ng kanyang abilidad, na kayang buhatin sila nito at nang maramdaman nga ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na kung ano ito. Hinagis ng pagkalakas-lakas sa labas sina Xiao Chen at Black. At nakailang gulong sa sahig sa lakas ng ginawa ng magandang babae. At sabay na sinabi ng magandang babae na hindi ko hilig magdala ng tao sa Titan Core Cultivation na isang bagay na maaari mong pasukin. Kaya naman lumabas ka na. Pinagtawanan naman ni Black si Xiao Chen na sabi pa nga niya na pinapatawa mo ako hanggang kamatayan. Ninas naman si Xiao Chen kaya naman sinabihan niya si Black na manahimik na lang ito. At agad na sinuntok sa mukha na hindi niya naiwasan. Maya-maya pa ay umalis na nga lang sina Xiao Chen at Black at naglakad-lakad sa lungsod. Habang si Black naman ay nagkaroon ng black eye at napabuntong hininga na lamang si Xiao Chen dito. Bigla namang may humawak sa kamay ni Xiao Chen na sabi pa nga nito na mahusay brother. Agad naman na tinignan ni Xiao Chen ang humawak sa kanyang kamay habang bakas sa reaksyon nito na hindi maganda ang mood ni Xiao Chen. Kaya naman nang makita din ito ng binata ay bigla na lang siyang natakot dito dahil sa mukhang mali ang timing niya. Kaya naman agad niyang tinanggal ang kanyang takip sa ulo at sabay niyang sinabi na sandali lang ako ito. Agad naman na nagbago ang reaksyon ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ikaw yun, anong problema? Sinabi naman ng binata na mamayang hating gabi, punta ka sa kwarto ko at may importante tayong pag-uusapan. Ang aking silid ay ang ikatlong bahay na bato sa hilagang bahagi. At aalis na din ako baka makita pa ako ng mga iyon. Wala namang masabi si Xiao Chen dito at nanatiling nakatayo. Nakita naman siya ng magandang babae na nakahuli sa kanya. Kaya naman agad siya nilapitan nito na sabi pa nga niya na hindi ka ba nagustuhan ng kapatid ko. Bahagya namang nagulat dito si Xiao Chen kaya naman hindi agad siya nakapagsalita. Sinabihan naman siya ng magandang babae na halika sumama ka na lamang sa akin. Wala namang magawa si Xiao Chen at sumunod na lamang na parang sila ay magkasentahan. Maya-maya pa nakarating na nga sina Xiao Chen sa Wokejia, at agad na pumasok sa loob at sinuri naman ni Xiao Chen ang malaking bahay. At dahil dito ay may napansin siyang isang letrato na isang Titan ding babae. Subalit nang pinagmasdan niya ito ng mabuti ay nasabi na lang niya na ito ay si Wu Ling. At naalala niya ang nakaraan niyang buhay na sinabi nga ni Wu Ling sa kanya na bumalik ito sa kanya at magpakasal sa kanya. Subalit ang mga sinabi ni Wu Ling ay napalitan ng umiiyak na parang bata na pinapalo sa puwet ni Xiao Chen at sinabihan niya ito na ikaw na wild na babae, talagang hinabol ako sa kalahati ng mundo ng espada. Utang ko talaga sa'yo. Habang umiiyak nga ito ay sinasabi niya kay Xiao Chen na nasasaktan na siya. Sinabi nga dito ng magandang babae na ito ang aming Titan clan, ang pinakabata at pinakamakapangyarihang supreme. Dagdag pa niya na sayang nga para makagawa ng paraan para mailigtas ang kapatid ko, matagal na siyang hindi nakabalik. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na mabuti naman. Dahil nga kung magkataon na nandito pa ito ay siguradong makikilala siya nito at aayahin siya na magpakasal. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa ay hinatid na nga ng magandang babae si Xiao Chen sa isang kwarto na sabi pa nga nito sa kanya na dito ka matulog ngayong gabi. Ngayon, may gagawin ako. At sabay din niyang sinabi na bukas, opisyal na tayong magsisimulang muli sa trabaho. Umalis na masaya ang magandang babae at napapakanta pa nga ito. Habang si Xiao Chen naman ay napabuntong hininga na lamang. Dito nga ay nag-cultivate na lamang sina Xiao Chen at Black habang nagpapahinga. Subalit hindi niya ito magawa ng mabuti. Nasabi pa nga niya na sigurado na, kahit na ang Taiko Body Tempering,
sa ilalim ng pagsupil ng mga Titans, ay hindi makapag-condense ng bakas ng lakas, ngunit dahil ito ay dumating, kaya maging ligtas. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makapasok sa core ng Titan. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung ano ang Titan core na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang core ng Titan ay ang lugar kung saan ako ay naghihintay para sa pisikal na pagsasanay at pangangarap ng pagsasanay. Bahagya namang hindi ito naintindihan ni Black. Kaya naman ipinaliwanag ni Xiao Chen na ang core ng Titan ay ang mahiwagang lugar na isinilang kasabay ng Titan. Bawat Titan, pagkatapos ng kabilugan ng buwan, ay dapat pumasok sa core ng Titan at tumanggap ng kapangyarihan ng Titan. Kapag ang kapangyarihan ng mga Titans ay ibuhos sa katawan, ang kapangyarihan ng mga Titans ay tataas ng daan-daan o libu-libong beses sa isang iglap. Kaya lang sobrang nangingibabaw ang kapangyarihan ng mga Titans, maliban sa mga Titans, parang walang makakalaban sa kapangyarihang ito. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen habang namamangha na paano kung makapasok ka sa core ng Titan. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung gayon ang aking primordial body tempering ay mabilis, at tiyak na gagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Sa oras na iyon, kahit nasa harap ng isang mid-level supreme, mayroon pa rin akong lakas upang lumaban. Ang lalaking nagngangalang Han Zuan ay nagyaya sa akin ngayong gabi, iniisip ko na ito ay para din sa core ng Titan. Tignan natin ngayong gabi, kung ano ang plano na gagawin nila. Habang natutuwa si Xiao Chen ay wala namang ideya si Black. Makalipas lang din ang ilang oras ay pumunta na nga si Xiao Chen sa lugar na kung saan ito ang sinasabi ng binata na kung tawagin ay Han Zuan. Nang makapasok nga si Xiao Chen sa loob ay nakita niya na nag-uusap-usap ang mga cultivator. Napansin naman siya agad ni Han Zuan kaya naman ikinatuwa niya ito. Nasabi pa nga niya na brother, sa wakas ay nandito ka na. Nang makita naman ng namumuno sa grupo si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na sigurado akong ito ang lalaking iyon. Agad naman nagbigay ng paggalang si Liang Wendao kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na sa ilalim ng infinite sa espada ng sekta, ako si Liang Wendao. At ito naman ang King Ming faction na si Liu Fei. At makikita din sa hitsura nito na nangangayayat na dahil sa labis. Tinuro din ni Liang Wendao na ngayon din, dapat kilala mo na siya, Han family Han Huan. Lakas loob kong itatanong kay brother, na anong faction siya. Kumusta ang kanyang cultivation? Nag-conworry naman dito si Xiao Chen na sabi pa nga niya na isang maluwag na cultivation lamang. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang ikatlong faction at ang pangalawang factions, ang dalawang factions na ito ay nandito. Sa loob-loob naman ni Liang Wendao ay nadidismaya ito nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Liang Wendao habang nakangiti na ang mga monghe sa mundo ay isang pamilya, anuman ang bawat isa. Bahagya namang napansin ni Xiao Chen ang masamang aura ni Liang Wendao kaya naman hindi na lamang siya nagsalita dito at makikisabay na lamang siya upang malaman niya ang plano ng mga ito, dahil kung magkataon nga ay may plano din siya dito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Harry Lopez na nasa US ngayon, Kuya Mart TV. Gilbert Vallejo, shoutout sa inyo dyan sa Talavera Nueva Ecija, Boyx Peterson from Dumaguete City Negros Oriental. At hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.